Basta pag wala pong wala nang baha, wala nang buhaya. Kung halimbawa kayo'y makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po yung paraan na nilatag natin. Kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po. Hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito eh. Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila'y makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan, hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Ginoong Pangulo, sana po ay okay pa kay Senator Robin na makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat Basta pag wala pong wala nang baha, wala nang buhaya. naunawaan ko po kasi ang pangangailangan ng mga measures kapag dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan, kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto nyo sabihin, Ginoong Pangulo? Opo, Ginoong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Sa oras po nito, umuusok ang galit po ng ating mga kababayan at sa tingin ko po, kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, magkakaroon po ng katahimikan na rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan po. Tama po yung binanggit ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit alam din naman po natin na kahit ano pong mga temporary measures ang pwede nating gawin para lang ma-alleviate natin yung suffering ng ating mga kababayan. Ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures. At kung tawagin ay mga band-aid solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano ang lawak talaga nito sapagkat nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang mga dispalinghadong mga flood control projects, kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na naipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, Ginoong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari at namamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po, bakit hindi? Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan sapagkat hindi nagagawa ng pamahalaan ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, Ginoong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po
ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahalaan na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yun, Ginoong Pangulo? Tama po, naniniwala po tayo dyan. Kaya po natin na isulat ang akin pong pribilehiyong talumpati sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at naririnig ko pa nga po na ang magpapatuloy ng mga proyekto ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni, ang magtutuloy daw po ay yung paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako kung pamimiliin po ako mismo, kung sino dapat ang gumawa nito at mapagkakatiwalaan ko, hindi na po siguro yung mga kontraktor na yun. Kung hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyekto katulad po ng mga airport. Kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At sa cost po, sa cost na kung ano po yung budget, nakakatipid pa po sila. Meron pa pong savings, Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number 1, ang sundalo, disiplinado. Kapag gumawa sila ng kapalpakan, merong kaagad court martial. Andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, 11 buwan lang. Kaya po naniniwala po ako, Ginoong Tagapangulo, na ito pong ating talumpati na ito, kapag ito po'y naisakatuparan, magiging, po ito? Pundasyon. Pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang naggagawa po ng investigasyon, habang naggagawa po ng paglilinis, kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Salamat po sa inyong sagot. Ngunit ay nakakala ko rin na kahit gaano kagaling, kahit gaano kaseryoso, gaano man katapat ang pwede nating gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit ano pong, kahit sinong tao, kahit anong korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapag ka ang sistema po ay hindi tama, ay palaging babalik-balik din tayo doon sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo, Ginoong Pangulo, sa una pa lamang na pagsisikap natin na ayos ang sistema natin at kahit papano'y ma-address natin ang corruption, naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating matukoy. Dapat sana pati na po yung malalaki. Huwag nating katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po kung mapapansin niyo, Ginoong Pangulo, yung nauna nating direksyon ay kung baga tayo'y namimingwit ng isda Opo. Sa pamimingwit ng isda, Ginoong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin para sa ganoon makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Yun lamang po ang paraan kasi. Hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila'y makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan,
hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Kung halimbawa kayo'y makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po yung paraan na nilatag natin. Kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon, Ginoong Pangulo? Opo. Ako po'y kasama po ninyo sa direksyon na yon sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, marami po talagang, ito, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay yan din ang maging direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta, kung sino po ang hahanapin ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan. Makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po, hindi man lahat. Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain, maihinto po para sa ganon, makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin. At palagay ko, idol na rin kita ngayon. Salamat po. Salamat po. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla and all the interpellations and manifestations thereto to the Committees on Public Works and National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none is so referred. Mr. President, having sponsored the measure, I move that we resume consideration of proposed Senate Resolution number 127 under Committee Report number 1. This is the resolution concurring in the agreement on biological diversity of areas beyond national jurisdiction. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration is in order. I move to open the pre-interpellation and record the sponsor, Senator Amy Marcos. To interpellate Senator Francis Kiko Pangilinan. We are in the period of interpellations. The sponsor is recognized, Senator Amy Marcos. And to interpellate is Senator Francis Pangilinan. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do. Thank you, Mr. President. Would the gentleman from Remote two or three questions, Mr. President. Yes, thank you very much. Certainly, Senator Pangilinan, thank you very much, Mr. President. Yes, first and foremost, Mr. President, we'd like to congratulate Senator Marcos for this, the first measure that the Senate is to tackle. And it's on a matter that's close to my heart. I'd like to, for the record, Mr. President, may we know, ano ang magiging direktang benepisyo ng resolution na ito at paratika nito sa ating mga mangingisda, mga maliliit, mga kapos, mga mangingisda. Nabanggit sa kanyang talumpati na isa sa pinakamahirap na sektor sa ating bansa ay ang mga mangingisda. Kung ang ating national poverty levels ay 16%, ang poverty level sa hanay ng mga mangingisda ay halos doble
mga 27%. Kaya ano ang magiging benepisyo ng resolusyon na ito sa ating mga pinakamahirap na isa sa pinakamahirap na sektor, ang sektor ng pangingisda, at paano natin sila matutulungan? Yes, maraming salamat para sa katanungan, Senator Pangilinan. Yan rin yung tanong ko eh. Ano bang pakinabang natin dito? Kasi pasok tayo ng pasok sa iba't ibang tratado. Wala naman palang tulong para sa ating mahihirap. Sadyang 2.5 ang multiplier ng ating coastal communities pagkahirap-hirap. At yun nga, unang-una, yung access to training, ano? Kasi mga sinauna pa yung teknolohiya natin, bangka-bangka, alam naman natin yan, nagpapalaot na halos hindi alam ang mapapala. So yung training and upskilling will be a very large factor. Ikalawa, yung technology transfer, minimithi natin na mag-level up naman yung ating mga mangingisda kasi yung mga sinauna pa rin. Sa amin, sa Ilocos hanggang ngayon, community ducklist pa ang ginagamit, yung malalaking fishing net na pag hinila sa baybay, halos wala namang huli. Kawawa naman. Tapos, alam rin natin na they will have better catch kapag may marine resources, yung mga genetic, yung mga data resources, malaking bagay yun, di pa tayo maabot doon. Pagkatapos, meron rin puhunan kasi magbibigay ng seed capital yung voluntary fund, pati yung GEF. May puhunan, baka sakali makapagsimula sila ng halimbawa, ecotourism. Maraming gustong pumunta na galing sa lungsod. May mga bagong livelihood. At yung sustainability, malaking bagay kasi meron na silang predictive capacity para sa iba't ibang disaster. Malaking bagay yun. And also, if we're able to launch significant community projects, direct employment will ensue. And best of all, we will be responsible stewards for future generations if we will embark on sustainable fishing practices. Palagay ko marami tayong mapapala kahit papano. Maraming salamat sa sagot sa tanong. Siguro dagdag na tanong, saan manggagaling ang sinasabing pondo halimbawa para sa training, para sa technology transfer? At paano ma-access ang pondong ito? Well, 3 yung pondo na pinag-uusapan. Yung existing na sa ngayon, yung tinatawag na Global Environment Facility, yung GEF. It started in 1991 and there have been 149 projects in the Philippines with a total of 720 million. 97 are already completed at nakita natin that better catch for our fisher folk and coastal communities have ensued. Maliban sa trust fund nitong Global Environment Facility, meron pa tayong tinatawag na voluntary, may voluntary na special fund which will also be part of the funds that will be accessed. And then also, there will be the special fund as well, in addition. So, 3 pondo yan na kahit papano, although we will have to be assessed for a share, magbibigay tayo ng share. May ambag tayo, maliit lang naman. At ina-estimate natin as $24,000 US. Pero sa milyon-milyon na maa-access natin, palagay ko sulit na po. At is it my understanding na ang ibang mga bansa mas malaki ang kanilang ambag, ganun ba? Yes, ganon. Siyempre, percentage naka-prorata sa developing countries, mas malaki yung kanila dahil meron silang mga merchant marine at malakihang commercial fishing. Tapos tayo, small time lang tayo kasi maliit rin lang ang ating fishing industry. Kaya nga siguro napakahalaga na mabigyan ng dagdag na suporta ang ating fishing industry dahil totoong small time tayo. Pero sa totoo lang, kung tama ang ating interventions, hindi tayo dapat small time, lalo na sa larangan ng aquamarine resources, aquatic resources development. Dahil ang Pilipinas ang nakapaloob sa Center of Aquamarine Biodiversity sa buong mundo. At ang Verde Island Passage
ang tinatawag na center of the center dyan sa baba, sa may Marinduque, Batangas Batangas. area. Ang center of aquamarine biodiversity sa buong sa Coral Triangle na kung tawagin po nila. Kaya nakakalungkot isipin na tayo ang pinakamayaman in terms of aquamarine resources, diversity, pero hindi nabibigyan ng sapat na interventions para yung mga pinakamahirap na sektor ng mangingisda ay mabigyan naman ng mas magandang quality of life, ika nga. Naku, maraming salamat, Senator Kiko. At tunay nga na napakahirap ng ating mga komunidad sa baybay. At nakakahiya sabihin, andito tayo sa kalagitnaan ng dalawang malaking dagat. Andyan yung China Sea, yung West Philippine Sea. Tapos, sa bandang kanan naman, yung malawakang Pacific Ocean. Pero ang Pilipinas, net importer ng isda. Nasa 52% pa rin ang huling pagtingin ko. Yung galunggong, yung cream dory, lahat po yan pumapasok galing sa labas. Kung minsan, masama pa sa katawan at kalusugan. Tama yan. At naalala ko nung gobernadora pa, si Senadora Amy, nagkausap kami dahil ako ang Food Security Secretary nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino. At siya mismo ang nag-validate sa akin na kahit sa West Philippine Sea, sa shorelines ng Ilocos Norte, ay meron tayong tuna belt. That's right. In fact, meron tayong 3 tuna belt sa Pilipinas. Yung West Philippine Sea tuna belt, yung Pacific Ocean tuna belt, at yung Sulu Sea, Mindanao tuna belt. At nakakalungkot na ang Thailand na walang tuna belt. Sila ang number 1 exporter ng canned tuna sa buong mundo. At ang pakiwari ko, yung tuna na yun galing sa atin. Aray. Sabi nila galing sa international waters. So, pwede na sigurong maniwala kahit paano. Pero ang maliwanag, ang teknolohiya nila, ang kanilang mga vapor, pwede ng pagkahuli ng isdang tuna bago pa lumapag sa kanilang mga ports, canned na. In other words, may canning facility sa loob ng kanilang mga vapor. At wala silang tuna belt. Kaya malaki ang kailangan habulin ng sektor ng agrikultura at fisheries sa ating bansa. Meron nga akong isang kwento lang for the record na sabi nung isang magnunyog, nung namatay siya ay pumunta sa langit. At sinabi niya kay Jesus Christ, Panginoon kong Diyos, araw-araw ako ay nagdadasal para mawala ako sa kahirapan. Hindi nyo sinagot. Bakit nyo hindi sinagot yung aking dalangin na matigil na ang kahirapan ng mga magnunyog? Ako rin ay mangingisda dahil nga kulang ang pagiging ang kita sa nyugan. Pero ganun pa man, hirap pa rin kahit ako'y nangingisda. Bakit? Ang sagot ng Panginoon, sabi nga, ang kwento, binigyan ko kayo ng 300 milyong puno ng nyog, 3 bilyong litro ng cocoa water, 15 bilyong coconut husk taon-taon. Anong ginawa ninyo? Kaya we welcome this treaty ratification. Perhaps one last request, if we may have a list and a description of the 149 projects that were undertaken in the Philippines, a global environment facility. Yes, the representatives of the DENR are here. Yes. And we'll certainly submit to your office as soon as possible. Thank you. Including the locations of those projects. Thank you. Thank you very much for the opportunity to interpolate and have some clarifications on this agreement, this treaty. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senadora Amy, sa pagkakataon. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. Majority Leader. I believe we have just one last interpolator, Mr. President. It's Senator Pia Cayetano. We're just locatives in the lounge. See, may we recognize Senator Dante Marcoleta.
Senator Marcoleta is recognized. The GEF is the only one that's here. Where's the one about where's the special fund and the voluntary? Where is it? It's not here, eh? Thank you, Mr. President. Look for it. Yes Pwede po. pa? Pwede pa? Yeah, of course. Ang pinag-uusapan po natin dito, basahin ko po yung resolution ninyo, Opo. Your Honor. Resolution concurring in the agreement under the UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. That's right. Tama po ba na ang pinag-uusapan natin dito ay high seas? Yes, tama po. Ito yung tungkol sa ating mga high seas na hindi contiguous or ECC at saka yung underwater. So high seas and underwater. Ang ibig sabihin po ng high seas, kagaya po ng aking pagkakaunawa, ay yung karagatan na walang estado ang may-ari. Tama po. Kumbaga, pag-aari ng nating lahat. Nating lahat. Hindi, Ng hindi humankind. exclusive kahit kaninong estado. Tama po ba yun? Yes, that's right Para po. lang po magkaroon ng konteksto yung ating Tama. pag-uusap. Ito ang Ginoong Pangulo. kaunahang tratado na may kinalaman sa high seas and the undersea Yun nga po. resources. Kasi po sa ngayon, yung mga karagatan na meron tayong claims, kagaya po ng ating territorial sea, kagaya po ng ating continental shelf, kagaya po ng ating exclusive economic zone, hindi po natin 100% na nakakamit ang biyaya na nandyan sapagkat meron tayong sigualutan sa bansang China. Tama po ba, Ginoong Pangulo? Yes, tama po yun. Although this is limited to the high seas and the underwater, meron tayong binabanggit na kinakailangan ng environmental impact assessment kahit sa ating mga contiguous and exclusive economic zones. So at least makakatulong po ito. It provides us with another platform, another legal framework to protest. Yung nakaraang linggo, narinig po natin, 3,500 hectares ang balak gawin ng China na nature reserve sa tinatawag nilang Huangyan Island. Pero pag tinignan mo, yung Huangyan Island na yan, Scarborough Shoal. Kaya ito ay hindi sasang-ayunan ng UNCLOS at base dito sa tratado ay bawal. Yan nga po yung aking susunod na itatanong sa inyo. Pinremis ko lamang po doon sa hindi natin ma-maximize ang ating Tama. marine resources. Kaya nga po ba tayo nagpupunta na lang sa high seas? Sapagkat hindi nga natin magamit-gamit ang kung ano yung saganang atin, hindi naman natin na ma-maximize. Yun po ba yung naging dahilan kung bakit tayo po ay nagka-concur dito sa conservation ng marine resources outside our own territories o yung tinatawag na high seas? Yes, ang tratadong to na pirmahan noong 2023 pa. So, hindi pa ganun katindi ang sigalot sa West Philippine Sea. Ngunit, baka makatulong to kahit papano, karagdagang pamamaraan to dahil maliban pa sa note verbal, yung ating iba't ibang protesta, yung kung ano-anong diplomatic protest natin, yung mga bilateral talks, multilateral talks, yung ministerial level talks, dagdag rin ito, pwede rin pag-usapan ang mga issues natin katulad nitong pinaplano nilang malaking nature reserve. Paano po ito, Ginoong Pangulo? Nabanggit na rin po ninyo, China recently declared Bajo de Masinloc a nature reserve purportedly pursuant to the High Seas Treaty. So sila din, ginagamit nila yung high seas. Ngunit dineklara nila ang Bajo de Masinloc na nature reserve. Na isa rin tayo sa claimant dyan. Ang tanong po, does our concurrence include a declaration or a reservation regarding the application of the High Seas Treaty to disputed areas like the Bajo de Masinloc? Baliktad po.
Under this treaty, kapag disputed yung area, katulad ng Bajo de Masinloc, katulad ng Scarborough, automatically out of the discussion. Doon sa Implementation and Compliance Committee, sa ilalim ng Article 55 nitong agreement, bawal na bawal po yun at hindi talaga pag-uusapan. So ang sagot po nyo ay no. No. Kung no po, halimbawa, should the Philippines also declare marine reserve areas in the Kalayaan Island Group, for example? Yes, I think nasa sa atin yon kung magpapatayo tayo doon, pero hindi sa ilalim ng If treaty. we do that, what will be the implication on the freedom of navigation? The implication will be that we continue to recognize the freedom of navigation. Wala pong magbabago doon. Kasi po, Mr. President, theoretically, itong mga reserve areas na ito are supposed to be beyond the national jurisdiction of any state. High seas nga po di ba? Yet there appears to be a scramble to carve marine reserve areas in the South China Sea.